talaga sa pagpapaliwanag ng Biblia, ang kaligtasan po ay makakamit lang po sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So magkakaroon po tayo ng kaligtasan kung tayo po ay sasampalataya sa Kanya. At ito po yung isang bagay na sabi nga ay hindi masyadong matanggap ng iba, na hindi sapat yung manampalataya lang. Sasabihin nila manampalataya lang, yun lang, and then you're safe. So kaya yung iba talagang nag-struggle pa rin sa bagay na ito, kaya yung iba nagkakaroon din po ng confusion. So ano nga ba talaga yung tama bilang Kristiyano o tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo? So marami na rin po akong napakinggang mga pagpapaliwanag about sa salvation, at isang bagay na malinaw po sa akin ay yung kaligtasan ay makakamit natin sa pamamagitan ng pagsampalataya natin, pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po ng John 14:6, o ang daan, katotohanan at ang buhay. Sabi, I am the truth, I'm the way, the truth, and the life. Sabi ganun ang Biblia. No one cometh unto the Father but by me. At may sinabi na mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga yung kaligtasan ay once na binigay natin ating pananampalataya sa ating Panginoon, ay we are saved. So iyan po yung isang bagay na minsan mahirap na tanggapin lang ng iba, na hindi, sabi nga nila hindi kailangan kapag ka nanampalataya ka, sabi nga ay dapat gumawa ka pa rin. So yun yung paniniwala ng iba sa kaligtasan, sa faith plus work. Kapag ka sinabi natin faith plus work, so mahirap na basihan po yun ang kaligtasan. Kapag ka sinamanan ng gawa ang kaligtasan. Bakit ko po nasabi yun? Kasi kapag ka sinabi mo kinakailangan ka pang gumawa para magkaroon ka ng kaligtasan, bukod sa pagsampalataya mo sa ating Panginoon, eh parang sabi ng iba, it's a big insult sa ating Panginoon Jesucristo. Ano pa yung naging saysay nung pagkamatay niya doon sa krus, yung paghihirap niya, natigis siya, natigis yung dugo niya doon para tubusin yung ating kaligtasan. And yet sasabihin natin na ay hindi sapat yung sampalatayanan ko lang yung ginawa niya, so kinakailangan pa rin na gumawa ako. At kapag ka sinabi natin kinakailangan natin gumawa, mahirap na pundasyon ng kaligtasan yan, kasi walang sinabi ang Biblia na kapag ka nagawa mo na ito, magkakaroon ka na ng kaligtasan. So ang tanging sinasabi lang ng paraan ng Panginoon ay yung pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga sa John 1:12, kaya nang sino mang tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So claim it. Kapag ka sinasabi natin na ako tinanggap ko ang Panginoong Jesucristo, sapat na yon. Sabi nga on that moment na tinanggap mo ang ating Panginoon sa iyong puso, sa iyong isip bilang Panginoon at tagapagligtas, on that moment, sabi nga ng Biblia, ay ipagkakaloob sa atin yung magiging anak ng Diyos. At yan yung isang palatandaan na magbibigay sa atin ng kaligtasan. Yan po yung sinasabi sa John 1:12. Kaya kapag tinanggap mo ng ating Panginoong Hesus, nagiging bahagi ka na, nagiging kasama ka na ng
family of God, sa tinanggap mo ang ating Panginoong Jesus sa iyong puso, you are saved. Wala ka ng ibang dapat gawin. So yung sinasabi nila na sapat na yon, opo, sapat na yon, sapagkat sabi nga ng John 3:16, for God so loved the world, sabi nga, pagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Sino po yung bugtong na anak? Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo, upang ang sino mang sumampalataya, sabi nga, ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So malinaw po yung sinasabi ng Biblia na ang sino mang sumampalataya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa talata po yan, wala pong binabakit na sumampalataya tayo at kinakailangan pa natin gumawa para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi po, only by faith. Kaya nga sabi po doon sa isa pa pong talata sa Ephesians 2:8, ang kaligtasan daw po, it is a gift. Sabi nga po, it is a gift of God. Sabi nga, dito sa ating sarili, hindi sa ating mga gawa. Kaya walang sino man ang, sabi nga, pwedeng magmayabang. Mga kapatid, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, ang kaligtasan po ay ito'y kaloob. Sa it is a gift na natin, ibig sabihin ng gift, hindi na natin kinakailangan pang paghirapan. So hindi na tayo kinakailangan gumawa ng gumawa para magkaroon tayo ng kaligtasan. Napakasimple, ang gagawin lang natin sa palatayanan ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi nga, kung ano yung ginawa niya, tanggapin natin yung kanyang inaalok na kaligtasan, at kapag ginawa natin yun, sabi nga, we are safe. At ito yung isang bagay na hindi matanggap ng karamihan, na kinakailangan, pinipilit pa rin na kinakailangan gumawa. Kapag ka sinabi natin kinakailangan gumawa, hanggang kailan tayo gagawa? Yun po isang mabigat na tanong po doon. Kung sasabihin natin na oo, nananampalataya ako, pero kinakailangan pa rin gumawa para magkaroon ako ng kaligtasan, tanong dyan, hanggang kailan tayo gagawa? So parang wala na rin po tayong pinagkaiba doon sa ibang pananampalataya na kinakailangan na gumawa. Ang way of salvation na ipagawa sa pamamagitan doon ng mabubuting gawa. Ang mabigat niyan, hanggang kailan tayo gagawa ng mabuti? Yan po isang mabigat na paniniwala, na kapag ka sinabi mo yung kaligtasan ay kinakailangan samahan pa natin ng gawa, walang katiyakan po yun eh. Ano pong ibig kong sabihin? Ibig kong sabihin na hanggang kailan tayo gagawa ng kabutihan, at kapag ka nakagawa tayo ng kabutihan, masasabi ba natin na it is enough? So wala pa rin kasiguraduhan. So pagka sinahin, baka ligtas na rin siguro ako. Kaya mahirap na pagbasihan yung pananampalataya plus work. Isang magandang paliwanag po dyan na ang kaligtasan ay hindi sa gawa. Yung napako ang ating Panginoon Jesucristo, di ba may dalawang magnanakaw na kasama siyang napako, at sabi nga nung isa, nanampalataya sa ating Panginoon eh. So Panginoon, pwede ba pag alalahanin mo ako sa iyong karya? Sabi nga ng Panginoon, ngayon din nakasamahin kita sa aking paraiso. So yung tao po na yun na nagbigay ng ganung statement,
result na lang after na tayo ay maligtas. Nung binigay natin yung ating buhay sa ating Panginoon, nung nanampalataya tayo sa Kanya, sabi nga ng Panginoon, ako'y banal. So dapat kayong mga tagasunod ko'y maging banal din. So, it's natural talaga sa isang Kristiyano na nagsasabing isang Kristiyano or follower of Christ, or na nagsasabi na siya ay saved, dapat makita talaga yung kabanalan. So dapat dyan po makita ngayon yung mga kasama na po dyan yung mga mabubuting gawa. So kung nakikita po tayo na nagkakaroon ng mga mabubuting gawa, sabi nga, it's a natural flow sa isang Kristiyano, but it doesn't mean na kaya ka gumagawa ng mabuti para magkaroon ka ng kaligtasan. No, gumagawa ka ng mabuti dahil ligtas ka na. Yun po yung dapat na magmalinaw po sa atin. Kaya ginagawa natin yung mabuti dahil alam natin na yun yung nature ng Panginoon eh. Siya'y sabi nga, banal, magawa ng kabutihan. Kaya dapat maging ganun din po tayo. Kaya nga po, ito yung isang bagay na talagang nalulungkot din ako, kasi may mga kasamahan din ako, mga kakilala na nakakasama ko rin po sa gawain, Bible study. Later on, nalaman ko na yung way of salvation nila ay hindi by faith lang. So, sabi nga nila, kinakailangan ng gawa. Sabi nga, faith, sabi nga nila, without work daw is dead. So yun po yung kinuha nilang isang talata sa Biblia na kinakailangan daw na ang pananampalataya ay may kasamang gawa, sapagkat ang pananampalataya daw na walang gawa ay patay. Yung text pong yun, sabi nga ay hindi po yun about salvation. Kung babasahin po natin yung kinuha po kasi yun sa Book of James, kung babasahin natin yung Book of James, sa pagbabasa po kasi sa pagbabasa ng Biblia, dapat malaman din po natin sino po ba yung nagsasalita doon, o yung nagpapahayag, at sino po yung kausap niya. On that verse, ang kinakausap Apostol Pablo ay mga ligtas na po. Ibig sabihin, sila ay mga Kristiyano na. Kapag ikaw po kasi Kristiyano na, sabi nga, nandun na po sa iyo yung Holy Spirit, at dapat makita sa atin yung bunga ng Holy Spirit. Ano po ba yung mga bunga ng Holy Spirit? Sabi nga, yung joy, peace, love, self-control, patient. Dapat marami po yun. Dapat nakikita po sa atin mga buhay po yun. Pero isang bagay na kaya nasabi ni Pablo na ang pananampalataya nyo na walang kasamang gawa ay baon. So ibig sabihin kasi, hindi mo pwedeng sabihin na sa iyong kapatid na halimbawa nakita mo ng may mga pangangailangan, so sasabihin mo, huwag ka mag-alala brad o sister, na pagpe-pray kita. So sabi nga, may liligtas ba ng salita mo yung kagutuman o nakikita, nararamdaman ng iyong kapatid? So doon nga ipapasok yung kinakailangan mo ngayong gumawa. So kung nakikita mo may mga nangangailangan at meron ka naman, tumulong ka. Yun po yung sinasabi ng Biblia na dapat kakitaan tayo ng mabubuting gawa. Kapag inaaway ka, sabi nga, halip na gumanti ka ng gumanti,
makita sa atin yung mga gawa. Yun po yung paliwanag dun sa talata na yun. Yan, medyo mahaba-haba na po yung tinatakbo ko So yan, makikinig lang po kayo at hopefully maunawaan din po natin kahit kahit sa konting paliwanag lang po. Kaya nga mahirap po talaga yung ganung type of the doctrine about salvation, yung faith plus work. So wala pong kasiguruhan yun. Isa po yung sigurado, yung pagsampalataya natin sa Panginoon, sapagkat kapag ginawa natin yun, we are son and daughters of God kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo. At ito po yung isang bagay na isa parang napakahirap, hindi ko lang po alam, pero parang napakahirap tanggapin din ng iba na kapag ikaw po ay tumanggap sa ating Panginoon, you are saved. At yung kaligtasan na yan ay hindi na mawawala. So ito rin po yung isang argumento sa maraming mga tao. Hindi nila matanggap na kapag ikaw sumampalataya, sabi nga nila ay you are saved forever. Totohanan po, sabi nga diba ng Biblia, kapag tinanggap mo ang ating Panginoon, nagiging anak tayo. So kapag ikaw ay anak ng Diyos, ibig kong sabihin nun, although we are not truly the son and daughters of God, pero nung tumanggap tayo, sabi nga ng Biblia, pinagkalooban tayo. We are considered like son and daughters. Parang adopted. Ganun po yun. Sa madaling salita po, we are adopted child of God. At sino po yung nagiging anak po ng Diyos? Yung tumanggap po. Kaya nga may kondisyon po ang Panginoon eh. Pero kung hindi mo pa po ginagawa yan, hindi mo po tinanggap ang ating Panginoon, sad to say, hindi pa po tayo anak ng Diyos. Nagiging anak lang tayo kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. At kapag ginawa po natin yun, we are saved. So sabi po kasi ng iba, bakit hindi ka na ba nagkakasala? Of course, sayang nga nasa still we are in a human flesh, nagkakasala pa rin tayo. Pero kapag kaanak ka na ng Panginoon, hindi ka nananatili doon sa kasalanan. Ano pong ibig ko sabihin? Kapag tayo namang tao, alam naman natin kung yung right and wrong eh, kahit hindi naman tayo sabihin. Kaya kung alam mo yung ginagawa mo ay mali, dapat hindi tayo doon nananatili. So ibig kong sabihin, kapag nalalaman natin gumagawa tayo ng kamalian, humihingi tayo kaagad ng tawad sa Panginoon. Kaya nga everyday we are praying, lumalapit sa Panginoon, humihingi ng tawad sapagkat tao lang tayo eh. Every second, minute, or hour, we commit sin. But if you are truly believer of Christ, kapag alam mo kasalanan, hindi ka na po mananatili dun. Lalayuan mo yun. At kapag nagawa mo yun, right away, humingi ka agad ng kapatawaran sa ating Panginoon Jesucristo. Unlike kapag ito po isang ebidensya na you are saved, meron ka pong Holy Spirit sa iyong puso, sapagkat sabi nga on that moment na tinanggap natin ang Panginoon, ang Holy Spirit sabi nga itatahan sa ating puso, sa ating isipan, at siya yung magpukumbing sa bawat ginagawa po natin, sa bawat iniisip natin, sinasalita. Kaya kapag hindi natin nagagawa yung kalooban ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng guilt feeling. Alam natin mali, alam natin na nagkasala tayo, naka-open tayo, kaya humihingi tayo agad ng kapatawaran. Yun po yung isang evidence that you are truly saved. Pero kapag hindi ka pa talaga
nag-approach ka pa lang sa tao, parang inaapuyan na sa puwit. Sorry, parang may pinapaso na umaalis na kagad kasi isang bagay na ayaw nilang matouch yung kasalanan. Kasi isipin kagad nila, ay mahirap dyan sa ano nyo, sa pananampalataya nyo, maraming mga bawal. So ang ibig sabihin nun, ayaw talagang iwanan yung kasalanan. At kapag nanatili tayo dun, sad to say, you're not saved. At sabi nga po ng Biblia, kapahamakan. At yung kapahamakan na yun ay sa impyerno. Kaya as a Christian, believer of Christ, we still sharing ng mensahe ng Panginoon, sapagkat sabi nga, hell is real. Talagang marami mapapahamak. Kaya we still keep on fighting, sharing the word of God, sapagkat yan naman po yung pinakang purpose ng Panginoon sa atin. Kaya tayo iniligtas niya para magkaroon ng kaligtasan, at the same time magkaroon din ng kaligtasan, especially yung mga loved ones natin, tatay, nanay, kapatid, or mga kamag-anak na iba, mga kaibigan. At sana yun, maunawaan po natin yung bagay na yun, sapagkat yung buhay po natin dito sa lupa na temporary lang po ito. Lahat tayo naman mamamatay. Pag-usapan natin, hindi sabi nga darating yung bagay na yun, nga lang hindi natin alam kung kailan. So we are blessed kung kapag siguro like me, more than 50 na po ako eh. So I feel myself, I'm blessed, sapagkat narating ko na rin kahit pa paano yung gantong edad. At mas meron naman po yung mga bata ka pa, no? Di ba? Gano'n naman sa ano, hindi natin alam eh. Minsan sanggol pa lang, di ba? Kinukuha na ng Panginoon. So, kaya nga, hanggat maaari, hanggat may pagkakataon, kapag nakakapagtingnig tayo ng salita ng Panginoon about sa salvation, at nag-i-invite ang Panginoon na tanggapin natin siya, tanggapin po natin, sapagkat yung buhay nga po natin ay pansamantala lang dito. Meron po tayong tinatawag na eternal life. O kung masyado tayo nag-i-invest dito sa lupa, wala naman po problema eh, pero mas mahalaga mag-invest din tayo ng mga magagandang bagay, especially magkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Nang sa ganon, anytime na kunin tayo ng Panginoon, sa piling niya tayo pupunta. At dun sa langit, sabi nga ng Biblia na yung buhay dun ay eternal. Ano po ba ibig sabihin nun? So ibig sabihin walang katapusan. Hindi po natin masabing 10,000 taon. So more than that. Kung dito pagka umabot ka ng 100 dito sa mundo, ay nga matagal na buhay mo na yun. Pero kahit ganun pa man, ay nga may end pa rin eh. Namamatay pa rin. Kaya nga ang paghandaan natin ay yung next life, sapagkat tayo nga ay merong tinatawag na kaluluwa. At yun yung paghandaan natin. Kasi yung katawan nga po natin is composed of three. Sabi nga, body, soul, and spirit. Yung body natin to, yung masyadong natin pinapaganda, wala lang yan. Babalik, sabi nga, sa alabok tayo nang galing, alabok din tayo uuwi. Ibig sabihin, mabubulok lang po ito. At yung spirit, yung hininga po natin,
natin, babalik lang sa Panginoon yan. But there's something na meron pa tayong dapat maging main concern. Walang iba kundi nating kaluluwa, sapagkat yung kaluluwa po ng tao ay dalawa lang po tunguhan, either sa langit or hell. At kapag ka sumampalataya ka, of course sa langit ka pupunta. Kapag ka hindi, hell. Ang Panginoon sa akin ay very fair sa lahat ng tao. Kaya nga ang kaligtasan ay hindi ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng gawa. Kaya nga pagka sa pamamagitan ng gawa, mas lamang dyan yung mga, of course, siyempre yung mga may kaya, mga mayayaman. Marami silang chance na gumawa ng mga kabutihan. How about yung mga taong nasa may sakit, yung mga bedridden na hindi na makagawa ng kabutihan? Ibig bang sabihin, hindi na sila magkakaroon ng kaligtasan? Kaya very yung Panginoon, by faith, sa palatayaan na natin ng Panginoon, either you are bedridden, you will get saved. Kaya nga ang Panginoon, napaka-fair niya po about pagdating sa kaligtasan po. Kaligtasan inialok niya sa lahat ng tao. Kasi sasabihin ng iba, bakit tutulot ng Panginoon na mapunta ang tao sa impyerno? Bakit tutulot niya na mapunta sa kapahamakan? Ang Panginoon po ay still very fair sa pagdating sa kaligtasan. Kaya nga po, sabi ng Biblia, tanggapin po natin. So kung hindi po natin ginagawa yung bagay na yon, yun po ay problema na po natin kung hindi natin tinatanggap ang Panginoon. Sapagkat yung invitation po ng Panginoon about salvation ay laging nandyan. Ni-invite tayo ng Panginoon, tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero tayo, ayaw natin. Diba sabi doon sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. So ano po yung sanlibutan? Ibig sabihin, ito po yung mga lahat ng tao po dito sa mundo. Gusto ng Panginoon na magkaroon ng kaligtasan ng lahat ng tao. Kanyang bugtong na anak, di ba? Binababa niya dito sa lupa. Pero nung ginawa ng tao, di ba? Pinako siya sa krus. Alam niyo po, magamat sakit sa isang sa Diyos Ama, naisubo niya yung kanyang bugtong na anak. Kasi anong ginawa ng tao, di ba? Pinahirapan siya. Pero tinulod niya yun para magkaroon tayo ng kaligtasan, sapagkat yung pagsampalataya natin sa Panginoon ay sapat na yon, sapagkat yung dugo na natigis doon sa krus ng Kalbaryo ay yun yung naging daan upang matubos tayo sa ating mga kasalanan, sapagkat tayong mga tao ay lahat naman tayo makasalanan eh. Sabi nga po doon sa Romans 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. So kaya nga nung unang panahon, ginagawa ng mga tao, naghahay, nagpapatay sila ng mga hayop nila para
bagay na hindi malinaw sa iba, na kaya nga sinasabi nila, hindi, kinakailangan ko pa rin gumawa. No, at yun po yung hindi malinaw sa iba, na kinakailangan daw gumawa kasi pwedeng mawala yung kaligtasan. No, ito po yung masasabi ko, kapag ikaw ay tunay na mananampalataya, kailanman hindi ka aalis sa church. Maglilingkod at maglilingkod ka sa Panginoon. Kaya nga sinasabi ng ibang mga mangangaral, di ba paano yung kapatid mo, halimbawa yung isang kapatiran nyo gumawa ng kasamaan, umalis, sinasabi niya tumanggap siya sa Panginoon, ibig bang sabihin nun nasa kanya pa rin yung kaligtasan? So sa tanong na yon, masasabi ko lang po, I don't know. Sapagkat yung kaligtasan po, ito po, alam mong ikaw ay ligtas kapag ka ginawa mo yung sinasabi ng Biblia. So kung totoo yung sinasabi mong tinanggap mo ang Panginoon, sampalatayanan mo yun. Kaya hindi ko pwedeng sabihin yung sa isang tao na porque halimbawa isang kapatiran din, nakagawa siya ng kasalanan, hindi ko rin siya pwedeng i-judge o sabihan na you are not saved. So hindi ko po pwedeng sabihin yun, sapagkat yung damdamin po natin, yung kalooban po ng bawat isa sa atin ay hindi yun yung bagay na hindi natin pwedeng makita. Kaya nga yung isang tao, alam mo na you are saved sapagkat ikaw at ang Panginoon ang siyang may connection. Kaya nga sa bawat isa sa atin, hindi natin pwedeng sabihin na hindi ka safe. Kasi tandaan natin, kagaya ng isang best example po dyan, yung prodigal son. Lumayo siya sa kanyang tatay, di ba, nagpakalayo-layo siya, yung isang anak, yung young one. Kung lumayo siya sa kanyang tatay, sabi niya, bigay mo na sa akin yung mana ko, nilustay niya, at bumalik siya sa paghihirap. Ginawa niya, bumalik siya sa tatay niya. So tinanggap siya ng tatay niya. So pagkamat nandun yung paglayo niya, yung relationship nila bilang father and son, hindi po nawala yun. So nanatili po yun. Kaya ganun din sa ating Panginoon. Kapag tinanggap mo ang Panginoon, yung father and son o daughter and father, hindi po nawawala yun sa Panginoon. Nakakagawa tayo ng kasalanan, so the best way ay mag-confess po tayo, humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Ayan, nandito na din ako, narating na ako dito sa town ng Medben. Kaya nga yung kaligtasan, kailanman ay kapag totoong yung relationship natin, hindi na yung pagiging save mo forever na po yan. Yan po isang bagay na di nila papangniwalaan. Kaya once you are saved, you always saved. Ngayon kapag sinasabi mong you are believer Christ, yun yung dapat makita po sa atin, panindigan natin yung pagiging anak ng Diyos. So ibig sabihin makita po sa atin yung kabanalan. Kaya malinaw po yung kung titingnan po natin, napakalinaw naman po na sinasabi ng Biblia. So parang nagiging mahirap lang sa iba kasi ayaw ngang masyadong unawain talaga. Kapag ikaw ay niligtas ng Panginoon, hindi na niya kukunin yung kaligtasan sa iyo. Mananatili tayong anak at mananatili siyang ama natin sa langit. So ang Panginoon po ay hindi bigay bawi. Once na ibinigay po ng Panginoon yung kaligtasan, forever na po yun. So nasa sa atin na po yun. Ano pong ibig kong sabihin, na kung totoo ka talaga
Goodbye.